Okay. Ikot mo, hindi pa. Mamaya na. Sundan mo na lang ako siguro, ha? And this morning, well, it's our first Sunday of the month. And punong-puno po tayo ng, siyempre, ah, supposed to be, yung kagalakan, kapag tipon-tipon, magkita-kita tayo. Sama na rin ang mga iba nating kapatiran sa iba't ibang lugar, no? And even today, I'm blessed, Ate Epin can join us. And syempre, hoping, nasa FB Live natin ngayon si Daddy Randy. Blessed birthday, Daddy Randy. And hoping na patuloy kayong nasa biyaya ni Lord sa Masbate. And yes, bakit ganun ang prelude ni Pastor? Sa kanya-kanyang kalalagayan sa ating mga buhay ngayong umaga, pang-pisikal, pang-spiritual, pang-emosyonal, lalo na po yung pang-spiritual. Yan. And sa mga estudyante, it's your typical test, di ba? Sa school. Pero let me just use it, pang lahat ito eh. Let's make a survey this morning. Di ba? Ano yung survey, Pastor? Di ba merong, kayo nakakaalam nun, ano yung pinakang, iba-ibang ginagamit na pang-rating eh. No? But typically, kahit ang mga estudyante, pag ginigrade kayo ng teacher, di ba Teacher Marie, Teacher Michelle, yung meron doon, poor, tama ba? Satisfied, very satisfied, at saka, ano yung to the max excellent ba yan? Parang gano'n. Yun, sige. Whatever, di ba? Sige. Paki-survey ninyo ang ating mga pang-spiritual na kalalagayan ngayong umaga. Kasi before we partake of the elements, per Sunday, we partake of the elements. And let's prepare our hearts. Sabi ko nga kanina sa call to worship, typical, biblical pa rin lahat ang ginagawa natin sa ating pagtitipon. And let's prepare our hearts kasi everything is transpiring now again. And we commit ang mga susunod na events ng hindi lang pang lokal natin, but worldwide scenario. Kung hindi kayo nakakapag-open up ng mga international news ninyo, pero kikita nyo yan sa inyong mga gadget, di ba? Pag nag-o-open kayo ng inyong mga browser, meron yung mga news na nakaano. But today, I will not be more on that mga developments kasi as a church, we're preparing ourselves for the coming of the Lord. Yun yung purpose natin, bakit tayo nag-breaking of the bread. To really remind us, remind us that the Lord is coming soon. Not just coming. Kasi dati, tagal na eh. First Thessalonians, sinasabi, parang hindi na nga pinaniniwala ang babalik si Lord eh. September na nga eh. Di ba, Pastor, sabi niyo, baka noong mga time ng mga May, kasi mga kabuuan ng moon, etc. Nangyari na itong bombing ng Syria. Pero hindi pa naman kumpleto yung sinasabi ko sa inyo eh. Kailangan yung palasyo pa muna. Di ba? Mangyari yun sa Syria. Pero natupad na lahat yun, di ba? Binomba na ng Israel ang nuclear power plant ng Iran. And Ezekiel 38 speaks of ongoing yun. So, whatever time we have left, sabi lagi ni Pastor, enjoy life with God, family, and hopefully, you are really in the ministry of the Lord. Although, yung mga trabaho, negosyo ninyo, okay naman yan. Hindi naman natin yan para isang tabi. We need that. But, dito ako nakapokus. Bakit ko ginagamit yan? So, dun sa survey na yon, sige, paki-assess ang inyong mga puso. Saan kayo? Pag I give this question na, are you contented with your life with the Lord? Are you contented? Kasi, I'm speaking always, kahit sa mga nanonood po namin, at kung sakaling makakapanood sa YouTube channel namin, I always po
differentiate life. Hindi hindi lagi ang purpose ni Pastor for our members. Siyempre po, sa mga kapatiran namin, we would like to continuously remind them. But sa inyo pong sakaling hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesucristo bilang inyong tagapagligtas, nandun po yung mga katotohanan ng buhay na nangyayari sa inyo. And, Asi, can you go dun sa messenger ko? Diyan sa ano natin. Paki-upload yung isang picture diyan na sinend ko, di ba? Wag yung walang ano, yung sarili kong picture. Ganyan po si Pastor maghanap ng aking ilustrasyon, no? Yung nakikita ko sa paligid. Yung may payong, anak. Yung may payong. Sa babang-baba na ng messenger ko, di ba? Doon sa HTCF. Yung HTCF, ha? Sorry na kaligtaan kong in-remind siya. Hindi yan, wag yan. Baka maano ako dyan eh. Wala ako dyan, walang ano yan eh, walang ang tawag doon sa baba, baka ma-plagiarism ako dyan. Hindi ko na yan iba. Yung isa yung may bubong, yung may payong, sa taas niyan, anak, ng messenger na yan. Picture. Oo, yung may payong. Sige, upper niyang picture na yan. Hindi, yung gitna niyan, wala dyan. Meron dyan, may picture ako dyan, anak. Sinend sa messenger natin. Anyway, ano mo. Andun sa photos ko. But anyway, I always see them as a family. Nandun sa tabi ng subdivision namin bago ako, paggagaling ako ng Nubali, nakikita ko yung family na yun. Meron lang silang kariton, no? Yung kariton nila, kompleto ng gadget yun, ng gamit. Di ba? And doon sila nagluluto, doon sa parang isang area doon. Di ba? Nakita mo na, anak? And then, the last time I passed by, umaambon. Ha? Mga true to life yan eh. Yung pagwala po sa Panginoon. Pagwala po sa Panginoon. No? Ayun sila, kontento sila. Kontento sila. Ha? Sa kalalagayan ng buhay nila. Mag-anak yan, nagko-cover sa payong kasi umaambon na eh. Timely din yung kuha ko dyan eh. And I'm using that now. Nakita ko yan 3 weeks ago nung maulan. May kalungkutan sa mga wala sa Panginoon. Yan ang tinatahak din ng buhay. Marami na kayo nakitang ganyan, nang lilimos, mga batang nang aagaw na ngayon, talagang garapalan na, di ba? Aagawin na yung mga gamit ninyo sa inyong sasakyan. Sa mga jeep, tricycle, hinahatak nila. Even dyan sa lugar namin, sa Nubali, daming mga bata na andiyan kasabot ang mga nanay na sa tabi-tabi lang na nagtitinda kunyari daw ng basahan, ng sampagita. And what if sila mati yun, Brother Benjo, titinda ng sumasalubong sa mga sasakyan, di ba? Yung unbelievers, hindi ko po aalisin kasi talaga pong kapahamakan ang meron sila. Pastor, paano yung mga bata dyan? Rest assured, basta wala pang 12 years old, kahit hindi pa believer yan, kay Lord yan. Mga doctrinals natin yan. Pero pag 12 years old, you really have to have Jesus Christ, no, Ishi, as your Lord and Savior. For the salvation na ating sinicelebrate pag first Sunday. So, pakitanong ulit ang inyong mga katabi. I would use the other word. Pakisabi nga, sabeya ka ba? Sabeya ka ba? That's the Hebrew word of content. Contented or contentment. Sabeya.
sa buhay natin. Hindi sa mundo, but sa Panginoon. Ha? Sabea, S-A-B-E-A, in the Hebrew word, meaning, of course, the synonym ng word na content or contented ay satisfied. Okay? Kaya sa mga survey, are you very satisfied, di ba? Yeah. Kung kay Ma'am Sandra yan, your number, press 1. Diba? Alam ni Ma'am Sandra yan, yung mga ganyan na pag nagsisend kami ng mga Gcash namin. Ma'am Sandra, paki-echo nga, Ma'am Sandra, sa si Ma'am Sandra nawawala. Well, that's the reality. And nagpapatawa kami kanina dito bago magsimula, si Pastor Rico. Later, may mga ibang issues. Did you not know na from the onset, God was very, sabay, times 7, satisfied when He made mankind. When He created mankind. Kasi sabi doon, it was good. Diba? Hanggang to the 7th day, it was good. But what transpired because of sin, ano bang cause kasi ng sin nila Adam and Eve? Try to, doctrinals to. Bakit sila natukso? Yan. Ba't sila natukso? Jo, mga may mister dito na may mga misis. Kontento ba tayo sa ating mga misis? Bakit natutukso? Kasi nga, okay, walang contentment sa Panginoon. If you really have this element na pinipresent ko sa inyo ngayong umaga, that is the cause of temptation. Contentment. And kaya nga, from the two wisest character in the Bible, sila yung gagamitin ko today. Maggaganon lang po ako, susundan na lang ako ni Asi. Try to see Adam and Eve. They were given all the benefits in that garden of Eden. Pero what transpired? Nangalukin sila ni Satan. Yeah? Tignan nyo, tikman nyo, kasi magiging what? Typical yan. That's a typical thing na nangyayari. Ha? Well, it's okay. Mamaya doon sa ilang verses na gagamitin ko, hindi ako on the negative side. I'm speaking on the positive side, mamaya. Ng meaning ng contentment. You can be really content, and let me just share pa a word study, either satisfied or another synonym, you are filled. So yung kaya nga content Content, anong nilalaman. Okay? And what transpired in the Old Testament, talagang posible naman na hindi sila mako-content o masasatisfied or mafe-filled kasi symbolical yun eh. But in the New Testament, although last Sunday tayo nag-anointing of oil, it is now our privilege that we have. It's supposed to be the infilling of the Holy Ghost. Ha? Pakisabi sa katabi, kapatid, puspos ka ba? Di ba? Puspos ka ba? Kasi kung hindi ka pa puspos, baka inaalihan ka pa
No? Inaalihan ka pa ng kung anong espiritu. Instead na, kaya nga, very clear in Ephesians, be filled with the Holy Ghost and not with anything else that's spiritual illustration lang, the spirit of wine. But meaning, that spirit of wine literally speaks of mga bagay pa na tinitignan mo, gusto mong tikman, para maging, yan yung 1 John 2:16. The lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. And really, it's a reminder today kahit kay Pastor, gusto ko kayong ma-encourage, makita ninyo yung true meaning ng contentment sa buhay. Ako nga, the past weeks, I would really speak Para akong Jeremiah, hindi ako para matakot. Wag lang yung kanina, baka wala akong copyright nun. Okay na yan. Pero may joke yun, ganda nung memes na yun I do not know kung, Ma'am, legal ba, Sister Je, na pwede akong magpakita lang ng idea? O kaso naka-live ako di ba? Wag. Nagbibiro na lang ako dyan. Mag-asawa yan Typical na mag-asawa, yung tungkol sa pera, yung ganun, nawawala. Pakibasa nga na lang yung pinakang word sa baba. Ano meaning nun? Ginawa pa niyang ginawa pa niyang si acronym. Ano yung acronym niya dyan? Tingnan mo yung pink na yan. Ano? G-A, G-K, W-I-W. Oh, God knows where it went. Yung perang nawawala ng misis. Kasi mayroon dito. Para sa food. Para sa ganito. Para sa ganun. Pero, meron siyang yung ganun, yung GA. Acronym. Ina-account ng Mr. Bakit? Saan yun? Ano yun? Diba? God knows where it went. Okay yun. Brother Edmar, God knows where it went. Kung nandiyan si Brother Edmar yun. Okay, anak, wala akong wala yung niyan. Wag. Dito, sa iyo lang. Sa akin lang, wag doon baka makita. Siyempre, wala akong, pero may copyright naman tayo, di ba? But anyway, nag-iingat si Pastor. So, contentment. Grabe, no? I recall back, thank you. Sabi ni Sister Michelle kanina, ang pogi mo pa, dress to kill ka, naka-tie ka pa ngayon. It's first Sunday, sabi ko. Simple lang, it's first Sunday. I would just like to acknowledge lahat yung mga suot ko ngayon from the Lord. Sakali, Daddy Randy, hindi ko kayo nakakalimutan ni Sister Nitz. Di ba? Buhay pa po yan. Ito ang unang-unang relo na napatikim sa akin ni Lord. Yung blessing. Typically, siyam siya lahat. Yung dalawa, hindi ko naman para hindi siguro ganun tumagal. Pero lahat yan niro-rotate ko. I have 4 na kailangan ko yearly papalitan ng baterya. Meron akong 2 ngayon na yung uso, yung solar, yung hindi na nilalagyan ng battery. And meron ako isa, mahal na mahal ko yun, yung pinag-abuluyan ng mga manggagawa. China-charge lang yun. Buhay pa rin yun. Nakikita niyo, nagpapalit-palit ako ng relo. Diba? And through the years, kung ano yung experience ni Pastor, 1990, binabalik ko yung paglilingkod ko Thank you sa mga Dati sumasakay lang kami ng tricycle, jeep. Uwi ako Lucena, kukunin yung kotse, hiramin ko para mapacheck up sila Eunice, kaso ito nangyari. Okay yun, nangyari yun Diba? Bilang magulang. Contented, whatever we have then, hanggang patikimin kami, naalala niyo yun di ba? Yung jeep, pahiram, maliban pa yung mga pahiram ng brother, tapos nagkaroon kami ng jeep, tapos naging, meron din pahiram na isang puti, then merong pahiram na gray, then merong binigay na sa amin. Kilala niyo yun, si Cranky, di ba? Kita niyo yun, giba-giba na yun, pero pinaayos ko, di ba? Si Cranky, naalala niyo yun.
And then hanggang patikimin kami ni Lord na brand new. Dami. Upa-upa lang kami ni Sister Michelle dati. Then, patikimin kami sa isang exclusive subdivision na paraan ni Lord. Hindi namin paraan. Hindi paraan na binigay ng anak sa amin. Hindi namin kinamkam. No? Lahat po yun. Why? Last Sunday, sabi ko nga sa message ni Sister Marie, that's my first message Proverbs 3, 5, and 6. I just trusted the Lord when I served Him. Kaya nga yung Psalms 100 na yun, napakaganda. Serve the Lord with gladness. Lahat yung nilalaman ng Bible, it speaks of contentment, mga kapatid. Tingnan yung idea. Sila Adam and Eve, hindi na kontento, gusto nilang maging katulad ng Diyos, kaya tinikman nila, di ba? Tinignan niya, tinikman nila. And the fall of man. Alam na natin. But, again, on the positive side kay Lord, God was not contented with what transpired. What? He made that decision to save mankind. Showing His very only begotten Son. Who would give someone, di ba? I-sacrifice mo. But, yun nga Abraham lang yun. What a faith. Abraham, di ba? Iaalay niya talaga si Isaac. Nang sabihin ni Lord, iaalay mo si Isaac sa akin. Sino kaya ang makakagawa nun? No? Ialay mo si Isaac sa akin. Try to see the faith ni Abraham. He was contented na sa Diyos na nagsasabi sa kanya. Tingnan niyo lahat yung issue sa Bible. It's about contentment. Ba't nakakaganito ang tao ngayon? Kaya nga, biruan namin, hindi ko kailangan ng 44 na sasakyan. Na po, nagpapasalamat nga ako ngayon, may nagagamit na kami, hindi na kami nangihiram. And all these things, try to see even in our ministry, wala tayo ng mga para-paraan. Pero yung ministry na ito, can we just bless the Lord sa umagang ito? Na okay ang ating ministeryo, wala tayo ng mga kung ano-anong panghihingi, politiko. Ha? Wala, di ba? Part yan ng contentment na dala ni pastor in our ministry. Kontento ako na itataguyod ni Lord ang ministeryong ito. Kontento ako na patuloy ang kanyang ibubuklod sa ministeryong ito ay yung kasama sa vision. Kontento ako na ipatupad kung ano yung mga nasa Bible kasi yun ang dapat. Hindi ako gagawa ng sarili kong programa, hindi ako gagawa ng hindi nakabatay sa salita ng Diyos. I'm just showing yung mga principle ng contentment. Kaya na this morning, lungkot ako kasi meron mga dating inilagaan, mga naging brethren. Totoo yun, as I said kanina, Jeremiah, I would just like to use the illustration. Yung tao, hindi makontento sa kung ano. Pero, syempre, minsan, may biruan pa nga, kasi ang puso po namin, pastor, napapanood nyo yun, yung si Mama, ano ba yun? Ayokong banggitin na, ang dami niya si Chu, no? Sa loob ng bahay niya. No, alaga niya yun. Nasa kama niya. Ang dami sa sala. Ang dami niya si Chu. More than 50 plus yata yung si Chu niya. Si Katche, na vlogger. Di ba? Oh. Paano yun? Ha?
Oh, sige, kung mayaman, okay, mayaman. Pero, again, literally, that's discontentment. Hindi siya magkasya, no? Doon sa sityo niya. And marami kayong makikita. Pero, hindi sila Christian. Yung mga binabanggit ko dito, hindi Christians. Pero may alam ako Christian eh. Hindi makabitaw dun sa mga dapat bitawan. Ano yun? Mga bagay, mga apekto sa kanila. And ang siguro, common ground ngayon, yung mga gadget, yung inyong mga social, Diba? Mas nabibigyan nyo ng halaga yan kaysa yung Bible nabasahin. Well, hindi nga po masama yan gamitin. Si Pastor, ginagamit ko yan as per my tinatawag na need, communication, updates. Yun nga ang opisina ko, yung kwarto pag tumatawag kayong video call, di ba? Sister Michelle, the other day, nasabihan ako ganito. Kasi nakikita niya ako nag-scan talaga ako, nagtitingin ako ng mga pinagkakaabalahan ng mga kahit Christians ngayon. Tinitingnan ko yung mga pinapanood, tinitingnan ko yung mga storyline. No, alam nyo, kahit yung pinapanood ko, CIA, mahilig ako dyan pambreaker ko. Bakit? Sila yung mga discontented sa buhay, kung ano-anong mga capitalism na, sorry, kung biglang baka naka-unmonitor ako sa diba? Capitalism, kanya-kanya yan Meron daw communism, pero nagyayamanan din sila ngayon, di ba? Pero maganda lang doon, sa lugar nila, pinapatay nila pag nahuli nilang corrupt. Sa atin, nakakalungkot, buhay pa hanggang ngayon. Tatawa si Ishi. Why Ishi, di ba? That's the big difference there Pero mga unbeliever yan. Di ba? Unbeliever yan. Kaya wag natin silang pagtakahan. Yan ang term ko lagi. Let us not be amazed. Hindi natin sila pagtatakahan kasi wala nga sila sa Panginoon. Tayo, and hopefully, mga nanonood ngayon, ma-remind po kayo, ito po yung mga ilan lang sa mga gagamitin ko. Kukuha po ako ng 2 character sa Bible today na with knowledge already, hinirang ni Lord from the Old Testament and the New Testament. Sila po yung 2 tinatagurian ko lagi. I hope magiging legacy ko to sa inyo. Pinakamatalino sa kanilang panahon. Bakit? Una, si Solomon. Alam nyo na yun. Yun nga, minessage ni Sister Marie yun last Sunday. Yun ang hiniling niya kay Lord. Biruin nyo, pwede niya hilingin yung yaman, yung tagal ng buhay, yung rangya. Pero what happened? Yun lang hiniling niya, di ba? Yung wisdom from the Lord. And nakita natin ang kanyang narating sa kanyang pagiging hari. Pero later times, yon. Anong naging issue kay Solomon? Solomon was half-hearted, was not contented with what he have or he has. Yan, baka pagalitan ako ng madam ko Has ba yun or have ma? Diba? Sige. Yun nga. Nood naman ako, love story. Ganon din ang issue ng love story. Hindi contented sa mga asawa nila. Hindi contented sa mga, kaya, kabit, etc. Hindi contented na, sabi ng Bible, Adam and Eve. Hindi Adam and Steve. Pero ngayon, kinakasal na sila di ba? Solomon, in his days, sabi nga, grandeur. Pero he speaks of this mga katotohanan na
Pwede mamaya yung question ano ko later ha. Na bakit siya nagkaganon, pastor? Bakit nagkasala siya kay Lord? Kasi nga he was not contented pa with what he has already. Pero meron pang isang sagot doon. Doon ako nagpapaunawa sa inyo lagi eh. Wala pa siyang salvation sa Panginoong Hesus. Hindi pa kumpleto ang Bible ni Solomon. Okay? Hindi pa namamatay si Lord. Hindi pa niya kilala. Wala pa siyang kumpletong Bible. Wala pa siyang Holy Spirit. Okay? Wala pa siyang 1 Corinthians 2:12, mind of Christ. Meron tayo nung apat na yon. Pakitingin mga katabi nyo, meron ka nito, kapatid, nitong apat na to. Niligtas ka na ba ng Panginoon? Kumpleto na ba Bible natin? May Holy Spirit na ba tayo? May mind of Christ na ba tayo? Wala na pong dahilan. Wala nang dahilan. Wala nang dahilan. Kaya may mga nagkakanda loko-loko, mga nagiging Kristyanuhan, pastor-pastoran, dahil itong apat na ito. Nagagamit ng dyablo, pantukso sa kanila. Yan na yan yun. Hindi nagbabago. Kaya sabi ni Solomon, here, in Proverbs 3, 5, and 6, di ba? Siya yung nakakaalam nun eh. Pero that later times, sinasabi niya, delight in the Lord and He will, what? Sa verse 6. Pero, alam natin, nasobrahan siya. Hindi siya pa rin siya na kontento. Pero siya na yung nangangaral dito sa Proverbs 3, 5. And one thing, hindi din niya napatunayan that he trusted the Lord. Hindi po, sakali, Haring Solomon, pagdating ko po dyan, huwag niyo akong pagagalitan kasi yun ang naging unawa ko eh. Napakatalino niyo dapat, Haring Solomon, nung panahon mo eh. Di ba? Pero naintindihan ko po, kaya pinapaliwanag ko po sa mga kapatiran namin ngayon, na wala pa po kayo nitong apat na ito. Ako kanyo? Wala pa si Haring Solomon nung ganung apat na meron tayo. Apat dapat. Mga mahilig sa biskwit. Apat dapat. Ha? Pakiasas po bago tayo magsalo. Wala si Solomon nun. Pero i-contrast ko kay Paul, ano sabi ni Paul? Si Paul na punong-puno ng mga bagay na tinuturo niya, etc., kaalaman, mula din sa Panginoon. Ano naman sabi niya? Sa 1 Timothy, anak, ano mo ngayon? 1 Timothy 6, 6-8, matatype, mahabol mo. Sabi niya, ito na dapat ang Christians, ha? Contrast nga eh. Si Solomon, na wala pa nung apat, si Pablo na meron itong apat. Sabi niya, 1 Timothy 6:6-8. Sige nga, anak. But godliness with contentment, wow, is great gain. Tuloy mo, anak. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Kaya nga yung mayayaman, iiwanan din yan eh. Bigay niyo na lang kay pastor yan, di ba? May paggagamitan si pastor diyan. Diba? Sabi nga ng isang brethren, Mayor! Bukas, sagot ni Mayor ang tanghalian. Diba? May paggagamitan po kami diyan. Bigay niyo po yan kay Lord. Kaso Christian na, hindi pa rin makapag-tithe. Wag na muna. Nalalayo ako eh. Nalalayo ako. And 8, ano sabi sa 8, anak? And having food, yoo! And raiment, katulad nung mga yun, oh, nandun sa kalye, oh. Kumakain sila nung oras na yun sa ilalim ng payong, yung dalawa nilang anak. Oh. Kaya nga, ganun ng ano ko eh. Kaya nga yung IG ko, Psalms 34:8,
Napatunayan ko yun. Yung IG ko, di ba? Ano nakatatak doon na word of God ko? Taste and see that the Lord is good. Although, fair si Lord walang mayaman, walang mahirap sa atin. Kasi someday, ito yan, no? Diba? Let us be therewith content. Makontento na kayo kung panguilong nyo. Maitim kayo. Huwag na kayo magparito kayo. Huwag na kayo magpaputi ng kung ano-anong binibili. Diba? Kasi yung maputi, maputi talaga yun. Diba? Yun po yun eh. Yun yung essence lang na yun. But, siyempre, yung lust, yung of the eyes and the lust of the flesh, nandun yun eh. And pride, mas magaling ako sa kanya, mas matalino ako sa kanya, mas gifted ako sa kanya, mas ganito, mas ganon. Let us all be contented. May kanya-kanya tayong gift na gagamitin ni Lord sa church. Okay? May kanya-kanya pong magiging paggamit sa atin ng Panginoon. Sa tingin ng iba, maganda ka, huwag mo tignan yung kabilang side na pangit siya. Kasi, alam niyo ba yung mga apam ngayon, sila yung magaganda doon sa mga apam, di ba? Ha? Yung mga negra natin dyan, yun ang gusto ng mga apam. Di ba? Tawa na lang sisi, may alam. Di ba? Hindi sila mapili ng puti kasi alam nila, kinakaliwa lang sila ng mga puti. Pinipendeho sila ng mga puti na magaganda. At kayang bilhin niya ng mayayaman natin. Di ba? Ang gaganda ng mga, kung kita nyo, may tanda-tanda na niya, may anak pala dun sa isang maganda rin. Di ba? Ganun. Ha? Kasi may pera eh. Pero yung pangit, walang bibili dun sa pangit. Sige, tingnan niyo, wala kayong makikitang mayaman na in-chick na may dala-dalang pangit na babae. Wala. Mga dala nun yung magaganda. Kaya safe yung ano. Kaya maganda ka pag sa Panginoon. May itim ka, pangit ka, ilong mo. Maganda ka sa Panginoon kasi nilikha ka niya eh. Huwag yung tao. Huwag yung tumitingin sa atin. Diba? And I really pray makita niyo idea ng contentment ngayong umaga. Then here goes another verse lang po. Tagdalawa lang po ito kay Paul at saka kay Solomon. Habol ko lang po. Likewise, Proverbs 30 verse 8, anak. Ano mo yung kay Solomon? Proverbs 30 verse 8 to 9. Ganon din sabi ni Solomon in Proverbs 30 verse 8 to 9. Remove ano yung sigaw nung ni Ogor dito, na unawa ni Solomon, as written by Solomon, remove far from me vanity and lies. Oh, ayan yun eh. Dami niyan. Give me neither poverty nor riches. Ang ganda ng prayer niya. Feed me with food convenient for me. And verse 9, anak. Lest I be full and deny thee and say, who is the Lord? Or lest it be poor and steal and take the name of my God in vain. Yan, may pagkakilala sa Diyos. Ayaw niya magkasala. That's the true meaning of contentment. Lord, huwag mo akong payamanin, baka makalimutan kita. Lord, huwag mo rin akong pahirapin. Baka magnakaw ako. Mapahiya ka sa akin. Lord, huwag mo akong mahirap kaya siya. Lord, wag na magkasala ako, hihipo ako hahalik ako ng minor de edad. Hindi ganun yun eh. Diba? Kaya nakakatiyak ka Aaligid-aligid ng magaganda sa tabi ni dress to kid ako ngayon. Mamaya, may lakad ako mamaya. Madaling araw na ako uwi. May dala ako susi. Kumain kang mabuti. Oh, yes.
Tawa si Ma'am Jeo. Contentment in life. I'm speaking of this true to life sa buhay namin, di ba? Narating namin. Eto kami. Sa family. And ngayon, sabi ko nga kay Pastor Dewey kanina, higher level yung pag... What if, nakita niyo yung pinost ko kagabi, what if maging dalawa si Aya? Yung, naku, hinahabol ko kahapon, di ba? Ang ganda nung pakakuha ko doon di ba? Natapat, baka nagtataka kayo, paano niyo ginawa yung pastor? Nasa mirror kami, di ba? Mukhang pareho, naging dalawa si Aya. Sabi ko, ang ganda nitong illustration bukas. Di ba? Kontento na kami sa isang Aya lang. Ate, huwag mo na dagdagan. Ha? Kontento na kami sa isang Aya. Ganda, di ba? Yung, hindi ko na, andyan, pero, sige na. Nakita niyo ba yung posting ko? Si Aya at si Pastor. Andyan sa Holy and True natin anak di ba? Pero, yung first pakita mo lang, yan, naging dalawa si Aya. Paano naging dalawa si Aya? Naku, habulan kami kahapon. Kasi may kailangan bilhin po si Dia for the, si Eunice. Paano yan nangyari? May mirror po dyan. Ayan yung mirror, Kala nyo, parang, rin ako, nabigla ako ng pakakuha ko, Aya, you're two hero. You're hero. Diba? Yan. And syempre kay Paul, balik ako kay Paul, Philippians 4:11, anak. Simple lang, today ang mensahe. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit kay pastor. Ministry lang po, walang personalan. Sige nga. Not that I speak in respect of one, for, ano sabi ni Paul? For I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content. Ganda. Bermans! Meron na tayong tinapay at keso. Nasa tono ba ako, ma'am? O wala? Na masisitahin na naman ako ng worship team nito. Di ba? Hindi natin kailangan ng mga hamon at di ba? Basta tinapay at keso. Berman. Meron na nga kayong hamon, hindi pa rin kayo contented yata. See? Diba? Gusto natin, daming nasa lamesa natin ganyan. But ito key verse ko, Ma'am Jane. Si Ma'am Jane. Asan si Sister Jane? Sige lang. Ito key verse ko, Pastor Bong, panaudin nyo na lang ulit. Matthew 6:25 nga. Ending verse ko, bago tayo magsalo-salo. Yan. Ganda, no? Matthew 6:25, from the very verse ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Therefore I say unto you, take no thought for your life. Ginagaya ko lang si Brother Jojo. Taas yung niya kanina. Take no thought for your life. Ibang klase yung pastor niyo, Daming take no thought for your life. Huwag naman kayo maging tamad. I'm speaking on the positive aspect, Baka makontento naman kayong masyado, umasa na lang kayo sa iba, paburden kayo sa mga brethren natin, paburden kayo sa mga anak ninyo. Hindi po. Mga anak din naman na magpapaburden na lang sa magulang, na kahit ilan na yung anak nila, iaasa pa rin sa lolo-lola nila. Di ba? Typical yan Kulturang, kulturang Pilipino yan I'm speaking for everything, yung mga mahihirap nating kapatiran, anak ng anak. Kasi ang dahilan, wala daw mapaglibangan sa gabi, madilim sa lugar nila. Kita niyo yung mga mayayaman. Mag-anak, 2 lang. Di ba? Pinakamadami na nila yata, 3. Kasi alam nila na malaking responsibilidad. At hindi rin pwedeng kulturang Pilipino na
Oy, inanak ko kayo, pagtanda namin, intindihin nyo kami, asikasuhin nyo kami, buhayin nyo kami. Or anak, mag-Japayuki ka, mag-Dubayena ka, o Taiwan ka. Hindi po ganun. Because ang magulang ang magtataguyod sa anak. 2 Corinthians po yan. Ang magulang ang magtataguyod sa anak. Kasi ito nga po yung sabi dito, as I go on, yun yung pinakang key verse ko lang po doon. Take no thought for your life. Kasi ayan na, etc., etc. na yan. Pero let me just read this mga ilang idea na gusto kong ipaunawa sa inyo. Contentment means full or satisfied. Satisfied to the point, not, sabi nga dito, disturbed or disquieted dahil ginagawa mo, but not want change, but satisfied until God brings the change. Yung magiging susunod na pangyayari. Matagal ko na itong inu-illustrate eh. Ang isang construction worker na wala pa sa Panginoon, pagkatapos niya magtrabaho sa isang araw, makikipag-inuman, tong eats, mag-shashabu doon sa mga kapwa niya, hindi uuwi, ang daming anak, pag-uwi, gutom. Kaya babatuhin ng kaldero ng misis, di ba? Yan yung typical na mga nangyayari pag wala kay Lord. And later times, pwede pang ito mangyari. Pabigat pa sa pamilya kasi paano ibuburol, paano ipapalibing, kasi doon sa inuman nila, nasaksak pa, patay. Paano yung mag-iina niya? Diba? But, ang isang totoong kumikilala sa Panginoon, kahit siya po ay anuman, trabaho niya, karpintero, whatever, mangyayari, pag nasa Panginoon siya, hindi naman siya kagad magiging milyonaryo. Ha? Dadaan siya sa proseso, yung change ng Panginoon. Yung in-illustrate ko sa inyo kanina, ano yung pagkatao ko dati, ano yung pagkatao ni Pablo, kung ano yung narating namin ngayon, ano yung narating ni Apostol Pablo kahit malayo pa ako, alam ko sa kalingkingan niya. But, iangat ng Panginoon yun, babaguhin yung mga buhay na yun, okay? Mapopromote siya kasi na kay Lord din siya, uma-attend siya, may mga makikilala siyang kapatiran, okay? Ha? O, kapatid, sa akin ka na magtrabaho sa ganito, dadami yung kanyang mga ginagawan. And, may iuwi na siyang ipapakain sa kanyang mag-iina. Mayroon ng mga kapatiran na tutulong sa kanya sakaling siya naman ay kunin ni Lord, hindi dahil sa saksak. Nakikita niyo po yung mga ganung pangyayari. Ha? And then later times, dahil napapatunayan siyang maayos na kapatiran at Kristiyano, mapagtitiwalaan, meron ding isang kontraktor ngayon sa loob ng iglesia, kukunin siya, gagawin muna siyang foreman, at someday, baka talagang totoo yun. Merong pagkakataon na ipagkakatiwala nung kontraktor, yung negosyo niya, doon sa foreman na yun, nakapatiran. Sa mga opisina, mapopromote kayo, etc. Dahil kontento kayo sa kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi yung kaya nating gawin sa yung tinatawag ko pong term na lagi kong ginagamit. Diba? Nakakalungkot po yun eh. Yung sariling kaparaanan or yung term na lagi ko pong pinapaunawa na medyo sa iba't ibang aspeto ay paningkamot. Paningkamot.
Sa Bisaya po yun. May ako mga alam ngayon eh. Brethren na daw sila pero ganun pa ang buhay. Paningkamot. Paningkamot. Trying hard yun, Ishi, in the Bisayan dialect. Ha? Paningkamot. Trying hard. Sariling gawa. Hindi gawa ni Lord. Tayo po yung magsalo. Beholding your beauty is all that I long for. To worship you, Jesus, is my sole desire. For this very heart you have shaped for your pleasure, purpose to lift your name high. In amazement, in pure adoration, I enter your courts with an offering of praise. I am your servant, come to bring you glory, as is fit for the work of your hands. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song. Worship and praise Him, the Lord of Lords. Spirit now living and dwelling within me, keep my eyes fixed ever on Jesus' face. Let not the things of this world ever sway me. I'll run till I finish the race. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song. Worship and praise Him, the Lord of Lords. Holy Lord, you are holy. Jesus Christ is Lord. Holy Lord, you
Jesus Christ is Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with the song, worship and praise in the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with the song, worship and praise in the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with the song, worship and praise in the Lord of Lords. Holy Lord, you are holy. Jesus Christ is Lord. Holy Lord, you are holy. Jesus Christ is Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song, worship and praise in the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song, worship and praising the Lord of Lords, the Lord of Lords, the Lord of Lords, the Lord of Lords. Amen. Sa inyong pong mga tahanan, sa inyong mga elemento, tinapay, tubig, kape, juice, patuloy po na mga elemento po ng paggunita lamang ang ating magiging pagsasalo at ugnay po ng katotohanan na pinamamanik ni Pastor ngayong umaga. What if hindi nakontento ang Diyos para iligtas ang sangkatauhan? Yes, meron. Wala na po tayong kaligtasan. Meron naman. Na tinatamasa sa ating panahon. What if hindi na kontento ang Diyos sa ginawa ng tao ng pagkakasala? Hindi siya nagpatawad. But there is that God who is really loving, merciful, and contented with what He had done. Alam niya omniscient, alam niya yung mga susunod na pangyayari. And we just have to trust Him. Hindi pa po ba preba ito? He died for us on the cross of Calvary. Hindi pa ba preba yung buhay na walang hanggang pinapangako niya sa atin? Hindi pa ba preba yung tema nating magtatapos po 2 months to go? We will reign with Him. Hindi natin kailangan maging royal blood doon sa Europe. Doon tayo royal blood sa Kanya.
Huwag tayong mainggit, huwag tayong maghangad. May alam ako mga ganyan na wala na dito. OA din naman, kasi binabalansi ko kayo You see the life of your pastor, bago namin natatamasa itong mga rewards nito, kayo mga nakakakilala sa amin. Alam niyo yung mga pinagdaanan namin noon. And this is just to show forth His glory. Kasi minsan, yung term ng brethren na yun dati, dapat kaysa gamitin sa ganyan, meron din po kaming right ng mga pastor, matikman, ma-enjoy yung pagkakataon. Kahapon, nag-ano kami po ng pampersonal namin. Hanggang nag-aantay kami kay Lord. Kaano namin magagampanan yung aming apo sa mga nakakaalam. We're doing our best. Salamat. Nakakatikim kami. And who knows, baka, Pastor Bong, Sister Jane, basta pag yung mga raffle promo na yun, na libre hindi yung tinatayaan for God's glory, di ba? Kaya sabi ko sa inyo kanina, kayong mayayaman, pagkatiwala nyo pera nyo sa amin, may paglalagyan po yan. Magpapalibing kami, tutulong kami sa ospital. May paglalagyan po yan. And, hindi pa nga ba sapat para makontento tayo? Maging sabeyo sa buhay na ito. Sabay-sabay po nating kainin ang tinapay na nagsisimbolo po ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon din po ang inyong mga inumin, kung ano po ang meron kayo, sabay-sabay po nating inumin. Simbolo po ng kanyang katawan, kanyang dugo. Inalay po niya sa krus ng Kalbaryo upang, again, patunayan yung katotohanan na ganun po, contented ang Diyos sa buhay natin, sa pagkakahirang niya sa atin. Siya po yung namatay para sa ating kasalanan. Ginugunita po natin yan lagi. Siya po yung muling nabuhay at siya yung muling babalik. Ama namin sa langit, isahan na lamang pong pagtatalaga ng aming mga puso. Isang bagong buwan ng Setyembre. Marami pong mga biblical prophecies na posibleng mangyari ngayong September. So, again and again, Lord, nandun ang aking paghikayat that we can just maximize our lives, our days, kasi hindi nga po namin matatawag na mapangahawakan pa ang aming mga hininga, ang mga mangyayari sa aming kapaligiran. And Lord, maranasan naman namin ang isang katotohanan na nais mo from the onset, bakit nagkasala si Eva at Adan? Bakit ang mga hinirang mo, ang dami pong mababasang kwento, hanggang sa bagong tipan, Lord, ay mga hindi na kontento, Lord. Hindi po napunuan. Kaya naman, nandun naman din, Lord, lahat ng sinasabi mo, you will infill us, Lord, ng mga bagay sa panahon na kami po ay may kagulumihan, andyan ang inyong kapayapaan, paniniyak. Sa panahon na kami may mga pangkaramdaman, andyan po ang inyong kapangyarihang magpagaling, gumamit ng mga instrumento. And Lord, of course, tanggap namin yung Lord kung kailangan muna kaming matulog, magpahinga, pampisikal. Hindi nyo kami pinababayaan sa mga libing, mga burol. Kayo yung nagpapatupad, Lord, ng mga pangyayari. Meron kami isang kapatiran, Lord. Lately lang yun, Lord. Nakadanas po ng angioplasty, ng libre, Lord.
Hindi kayo nagpapabaya sa iyong mga hinirang. Nais mo lang, Lord, magtiwala kami sa inyo. At sabi nga, the very word, mapunuan, masatisfy. And Lord, be contented sa buhay. Kapiling ka. Pagpalain po kami sa isang bagong buwan, Lord. Magiging kaabalahan na naman ang bare months. And so we just commit po lahat sa inyo. Kasama ng nais mo sa amin. Matikman pa namin, Lord. Matikman pa namin. Patuloy. Ang isang aral na naman na nais mo sa amin. Lord, panahon na. Maraming nakita ako, Lord, na mga inalis mo dito, Lord, sa ministry ito. Kasi hanggang ngayon, nakita ko sila, Lord. Walang contentment sa buhay. So salamat, salamat, Lord, na kami na naririto ay naroon sa iyong kabutihan. Indeed, Psalms 34:8, Lord. Salamat po that as we have tasted your goodness, Lord, sa buhay na ito, Lord, makontento na po kami. Makontento na po kami. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.